Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayang Capricorn. This reading is for you, November 1 to 15. Habol-habol tayo. Baka may hindi ka pa alam, di ba? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Parang may sinusuong kayong isang bagay ah. This is a general reading, Kabayang Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Tama na ang pagbubulag-bulagan ha, para kay Capricorn. November 1. Show me, show me, show me, show me. Sabihin natin dito. Parang kung saan napupunta yung card ko yun. Pag hindi sa inyo ha. Huwag niyo na lang ipilit. Okay. Tingnan natin, Capricorn. We have the wall, misunderstanding. Okay, merong mga bagay sa buhay mo na maaring hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan o hindi mo naiintindihan, ganyan. No, kumbaga hindi yung, kasi kung titingnan mo yung niya, di ba? Parang may tao dito na pasikot-sikot, ganyan. Ang mga sinasabi, ganyan. Maaring sa trabaho mo, karelasyon mo, o ikaw. Kumbaga magulo yung nasa isip mo, mga ganyan. We have the needle and the thread. A sincere wish will be granted. Kung if you are sincere sa isang bagay na pinagdadaanan mo, di ba nakita mo si needle is maliit yung butas niya. Kung sincere ka sa ginagawa mo at gagawin mo, it will granted. Ha? O ito na naman si pin. Maybe this is related to your job, sa career mo, ganyan, no? Or to your relationship then also. And we have then na table, ibig sabihin, may isang bagay sa buhay mo na kailangan mong bigyan ng effort or hard work para it will granted, no? So, nakita ko dito. And that you're empty. Someone is living your life. And the kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Meron talaga mga unsettled na situation sa buhay mo na kailangan talaga na planuhin maigi sa nakikita ko dito. Kasi ngayon is, sa nakikita ko dito is, kailangan talaga to i-work hard. No, kailangan talagang bigyan ng tuon ito, no, sa nakita ko dito. Sa nakita ko sa iyo is you are thinking something na gusto mo na mag-success, gusto mo na maging masaya, gusto mo na ma-achieve to, diba? Gusto mo na ng pagkakaisa, na collaboration. Alam mo yung giving some love and support to each other, ganyan. Either to your work, pamilya, friend, or sa aspeto ng buhay na to, no? So, nakita ko dito. Andito rin yung iba sa inyo is talagang merong iba sa inyo is may tension sa buhay nyo na hindi pa totally natatapos. Ano yun? Parang may nadinig ako. Na hindi pa siya nagtatapos. So, iba dito, kung i-work hard mo itong sitwasyon na to, no? At kung merong
isang sitwasyon na ililive or leaving someone, something, or trabaho man yan, relationship man, or job or career man yan, ano man yan, sitwasyon sa buhay mo, there's a happiness. Sa ngayon, yung iba is something you must let go for a happiness and the achievement in life, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Maring is a work relationship, no? Andito yung situation na you need to trust to your intuition. You need to give effort dito sa sitwasyon na to. Alam ko na mahalaga para sa'yo to. Pero, andun din kasi yung iba sa inyo is you keep your feelings kahit na parang nag-worried ka, nag-aalala ka, natatakot ka. Andun yung yung fear na maaaring iba sa inyo nai-stress ka, na nagkakaroon ka ng anxiety, depression, baka yung iba sa inyo hindi kayo nakakatulog. Kaya yung mga hindi nyo pa na-achieve sa ngayon, sa buhay nyo, is maaaring isa yon sa hindi nyo pa nakukuha yung happiness. Totally happiness na yon, no? Kasi meron pang natitira sa buhay nyo na hindi nagiging masaya. This is a situation from the past sa nakikita ko dito, no? May bagay na sitwasyon or may mga hindi pa talaga na susolusyonan, no? O nare-resolve na tension sa buhay mo dito. Pero sabi nga, di ba, if you hard work, your wish granted dito. Kailangan lang talaga is the wall is maintindihan mo yung bagay-bagay. No? Kailangan lang talaga dito is need to plan. No? Kung yung mga unsettled na situation sa buhay mo, kailangan talaga ng tamang pagpaplano dito. Makinig ka rin minsan sa mga payo na ibang tao, ganyan. May tao rin kasi ako dito na nakita na medyo tahimik lang. No? May tao rin dito na maaring may sikreto. No? May tinatagong secret yung tao na to. Pero they try niya yung best niya at yung effort niya sa sitwasyon para maging masaya ang lahat. Pero deep inside, itong tao na to is more on, hirap siya sa nakita ko. Deep unhappiness to. Hindi ba kayo iba dito is, hindi ba kayo nananaginip? Iba parang may nananaginip. Meron kasi this November, Capricorn is kailangan mo ngang i-boost yung energy mo, ha. Kasi also the Venus enter into a Capricorn is your energy actually, no. This is a giving at your stability into your relationship, ganyan. O kaya if you are struggling sa isang foundation o kung saan man parte ng buhay mo, parang mo siya, kailangan mo siyang i-work hard, no? At talagang iba dito is relation with comes to your work, job, contract, ganyan. Andun yung iba dito is baka naghihintay kayo ng waiting for a client, for a work, ganyan. Bigla daw yung darating sa buhay mo. May mga bigla ang darating in your life, no? Kasi Venus is enter into a Capricorn. May mga bigla ang hindi mo aasahan na darating in your life. Kasiyahan, ganyan, celebration, happiness. Kahit hindi mo siya hilingin, bigla siyang darating. Also, the Saturn goes direct in Pisces kasi yung mga ibang communication, kung hindi kayo gaan nagkakaroon ng communication, this time daw is magkakaroon ng anything's getting better sa ngayon, this November, no, sa nakikita ko dito. Andito rin yung mariremind mo daw yung mga panaginip mo, ganyan. Tapos yung may mga vivid things happen na daw sa inyo, yung may mga minamanifest kayo na ma-achieve nyo o marireceive nyo. And then, mas marami daw kayong, kumbaga mas magiging kalma kayo this November. Kumbaga magiging panatag, maraming tulog, maraming relax, ganyan. Kumbaga as in, parang tubig na parang naging panatag. Yan, magiging kalma ang lahat. Yung iba dito is spiritual growth, no? This time, magkakaroon ng upgrade. And kumbaga kahit hindi mo siya hilingin, yung manifestation na yun, or yung pahinga or bigla lang daw yun darating. Automatic. Bigla yung darating.
And then, magkakaroon na daw ng iba sa inyo ng clarity or need ng clarity, no, ng security. Makakaroon ng mga logic time. Ito rin daw yung time na kasi full moon, di ba? Full moon in Taurus kasi tayo. This is the time na rin na marami ka na daw iisipin. Yan, marami kang isipin, marami kang isip sa partner mo, isipin sa mga work mo, etc. Basta plan before action ang nakita ko to. You need to plan. Diba sabi dito is kangaroo, di ba? Need to plan. Yung mga unsettled time, kailangan dito ng talagang pagpaplano. Kailangan maintindihan para it will granted. Tingnan natin siya. Huwag kang mag-jungling. Pwede ko lang ano. 5 of Swords. Ano po yan? Hala, dalawa oh. Ano na ang yan ito? Saan? Dalawang High Priestess. Thank you. Okay. Yung mga paghihintay mo ng matagal na isang sitwasyon sa buhay mo, yung mga hinihiling mo sa taas, mga manifestation, yun yung sinasabi ko sa yung mga manifestation, yung pananahimik mo at paghihintay ng napakatagal, no? Ngayon daw is a good karma is coming to your way. Ngayon, kung saan man parte ng buhay mo yan, to your family, to your work, to yourself, yan. Good karma is coming your way. Kasi hinta pa, sobra, no? Andun yung more on sadness, may mga battle, may mga conflict, there's a competition, may mga betrayal or pagtataksil na naganap sa iba, pambubuli sa iba. Sa ngayon daw, kasi sa sobrang pagiging patient mo, you will receive a good reward or a good karma from the universe. Ang nakita ko dito. It's good, ano? Kasi tahimik ka lang pero, diba? Ibibigay sa iyo yung blessing na yun. Kasi naghintay ka ng matagal. Kumbaga, hindi ka gumante. Yan. Kaya may good karma ka na marireceive. Good work, Capricorn. Tingnan natin si the Wheel of Fortune. The good luck is in your way na. Kumbaga, magiging maganda na yung takbo ng buhay mo this November. May mga good karma na mangyayari sa'yo. Happiness, yan, magkakaroon. Pinakita akong happiness, getting together, reunion, family unity. No? Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor and success. Sabi ko nga sa'yo, yung patient waiting mo na napakatagal na yun, no? Kumbaga, nandun pala yung, kaya ka pala ang tagal na nagtiiso kasi nagkakaroon ng progressing doon. Kumbaga, si universe, ina-analyze niya yung mga bagay-bagay na yun. Tapos tinitingnan ka niya, ay, si Capricorn, this is the time, Capricorn, ibibigay ko na sa'yo to. Diba? Kaya ngayon, yung iba dito is nagkakaroon na ng success, stability, ganyan. Meron na mga enjoy, no? May coming home, ako nakikita, hindi ko alam kung may galing probinsya or may marireceive ka na something na maikaka-happy mo this November. Makakaramdam ka na daw ng gano'n. So, iba dito is a surprise. Iba dito is a parties, an event, ganyan. Mga happiness, excitement ka na mararamdaman this November. When it comes sa bahay or family or relationship, 'di ba? Ano na 'yon? Nagiging masaya. Magkakaroon na ng kasiyahan. Oh, it's more on exciting. This November is more on relaxing, no? Sa nakikita ko dito, marelax ka na raw eh. Hindi magiging panatag na yung pakiramdam mo, magkakaroon ka na ng mental peace, ganyan. Andito na yung more on excitement, you're taking a risk na rin, and then,
may nakita akong bahay. Hindi ko alam. Siguro, iba dito is nagpapagawa ng bahay, bibili ng bahay, ganyan. Or kaya naman is mas more kang magiging happy and relaxing or pagiging panatag ang pamumuhay mo this November 2024. Ngayon, no? Iba dito siguro, may sinasabing mana, ako nakikita. Kung magkaroon ng mga sakit din sa family or magulang mo or sa sarili mo, iba dito, there's a recovery or need ng more on rest. Ang nakikita ko to. So, iba dito is more on relax and recharge kayo, ha? Sa nakita ko dito. Pero alam mo, ang ganda nung nagiging cycle mo ngayon. Ano nangyari? Very good. Sabi ko pa, nagbumubulong pa ako yan, para namang makakarinig sa akin, kayo din. Okay, this November is, mariremanizing mo yung mga bagay sa buhay mo. Tahimik, kumbaga dito ka sa pagiging tahimik kasi, tahimik ka lang naman May mga isipin ka na iisipin, ganyan. Andun na yung awareness din sa nakikita ko sa'yo. It's more on intuition to, sa nakita ko dito. And then, you are reminiscing the past person, the good things and the bad things. Ako nakikita dito. Yung mga burden mo sa nakikita ko na in the past, yung mga burden mo at yung mga struggle in life, yung mga problema na dinaranas mo. Nasa side ko na magtatapos na to. Yes, magkakaroon na ng pagtatapos siya. It will achieve and it will success. Pero yung sa iba sa inyo, kung ito is related sa ibang parte ng buhay nyo at hindi pa kayo nakaka-move on, you need to keep moving to focus your goal. Kumbaga, kailangan dito na mag-start ng new beginning sa buhay mo, start to create again yourself, trust to your intuition. It is an opportunity o kung anumang goal ang gusto mong matapos sa buhay mo at makamit sa buhay mo, kailangan mo rin mag-action dito. This is a breakthrough para sa'yo, Kasi it's up to you to make it happen kasi. Kumbaga yung success to move forward. Magkakaroon ka daw ng mga idea sa buhay mo na gagawin mo or need mong gawin sa buhay mo this time. Mag-trust ka daw sa intuition mo dito. Kasi it's more on successful, it's more on victory and success ako nakita dito. Kung ito is a work, diba? It's good na mag-move ka. Kumbaga, or mag-action ka dito. Sa nakita ko. Mag-action ka para magkaroon ka ng victory and success. Wheel of Fortune, diba? So when there's a new direction or a new idea, a new opportunity, diba? Na kailangan mo ma-achieve dito. Kasi it will success. Victory and success kasi ito sa nakita ko dito. So nagkaroon din ng mga rejection pala, Iba dito, you're still waiting na matapos yung mga problema, yung mga burden nyo sa buhay nyo. Naghihintay kayo ng katapusan. Pero, kung maghihintay daw kayo, at hindi kayo mag-action, at hindi kayo mag-move, maghihintay lang kayo ng mga sign, you will stay to stuck. At mananahimik lang kayo, hanggang na kayo. Tapasok ang 2025, still kayo dyan. Pero it's more on happiness kasi ako nakita dito. Ibig sabihin, it's more on achievement ang nakikita ko sa'yo. Happiness and achievement and changes. Kailangan lang talaga dito confident tsaka movement. Yung bang hindi pa nakaka-move o nakakagawa ng action, need to plan ahead. If you are sincere, diba? Meron man tayong thread, If you are sincere, your wish will grant it. 3 of Cups. Tingnan natin. Ano pwede ko siguro dito, meron talagang celebration ako nakikita sa iba. Celebration, baka may pupunta kang parties, baka may pagbabanding-banding ng mga kaibigan, mga malalapit sa puso. Baka may mag-aya sa'yo,
Uy, oo nga, may mag-aaya nga sa'yo. Pwede ko bang malaman siya? Pwede mo malaman siya? Anong ano ko, pwede ko malaman saan? Siyempre, gusto ko kayong mabigyan ng magandang result sa ating reading. Okay. We have the 10, no? 10, 10. Diba? Ibig sabihin, kailangan mo din daw maging totoo sa sarili mo dito, no? Kailangan mo rin magsalita. Huwag ka lang magtiis. Huwag kang magdalawang isip. If you want ng stability, when it comes sa sarili mo, to your relationship, to your work, to your friend, o sa parte ng buhay mo yan, kailangan mo magsalita. Or kailangan mong mag-aksyon dito. You need to control and balance yung situation. Tingnan natin. Ano ko? Tapos na to. Sorry. Sorry. Yan. Oh, nangyari? Anong magiging ano nito? Promise na to. May pa-promise pa si ate. Wiset. Okay. Sa'yo, sa Capricorn, sa nakita ko sa'yo dito, yes, happy ka naman. Happy ka kung nasaan ka, to your family, sa trabaho mo. Yun nga lang, minsan talaga, dumating talaga yung time na, o dumating talaga yung time na hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, no? Nagkaroon talaga ng mga bad news, nagkaroon ng mga frustration, nagkaroon ng unfulfillment, ang nakita ko dito sa'yo, no? Pero, when it comes to sa mga sadness and bad news thing na nangyari in your life, ganyan, kasi may mga naging unfaithful din, may mga nagsinungaling, meron din na mga nagkaroon ng moody type or manipulative something, meron din naman ako nakita dito na, kung totoo siya, dalawa yung person, no? Ibig sabihin, yung iba sa inyo may third party, no? Pero hindi ako magpo-focus doon. Iba sa inyo nagkaroon ng third party. Kung nagkaroon ng third party, nagkaroon na naman ng choice. May napili, may nanalo na. May nanalo na. Oo, may nanalo na. But it comes dito sa sadness and mga bad news mo in life, so nakita ko to, is nagkakaroon na ng development, no? Sa trabaho mo, sa pera mo, sa family mo, ganyan. Andito na, kasi in the past, andun yung mga pagsisinungaling, di ba? Hot temper, bullying, wala na yon. You are more on keep fighting. Keep fighting ka na ngayon eh. Palaban ka na rin ngayon kasi, no, Capricorn. Kaya ngayon, more on developing and you are more, nagiging mabagal yung processing kasi andun pa rin kasi yung kahit konti may mga sama pa rin ng loob or may mga hindi pa rin, kumaga, mga lungkot, ganyan. Pero, hindi ko na nakikita na natatalo ka nun, no? Kasi you are more on focusing to your goal right now sa nakita ko ito. Or you need to focus. Give effort, magkakaroon na ng practicality dito, improvement, and lakas ng loob, and syempre hard work, di ba? Kaya nga tayo dito, we have the table. Hard work talaga. You need to concentrate dito sa nakikita ko dito. Dedicate to your goal talaga ang nakita ko dito. Be grounded Nakita ko naman na it's happy. Yung mga lungkot na yun is mapapalitan na daw yun ng magiging stable na daw yung mga bagay na yun. As in, magtatapos na kung kayo pinagdadaanan niyo yung mga lungkot sa buhay nyo, magtatapos na daw yun. Kasi it's more on happiness siya. Sa ibang aspect nyo is magtatapos na siya. Tingnan natin yung 8 of coin.
magkakaroon na siya ng improvement. Yung dito, nakita ko dito, nagkaroon dito ng hiwalayan, ano? Oo, nagkaroon ng hiwalayan dito. May tao kasi ako nakita dito na, may tao doon na wala na siyang love. Oo, nahandun yung tao na yun na walang love. May nakikita rin akong chismis actually. May judgmental, no? May mapangding lang, merong mandaraya, may bitter, may masungit, may nag-iisip na kabiguan actually, or meron nang nangyaring, may nangyari na kasi kabiguan in the past, kasi wala na yung love. Kung this sa third party ha, wala na kasi yung love. Wala na yun. As in, nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan na yun. Kasi parang yung isa kasi is naging more on makasarili. Kaya ngayon, ang nakita ko sa kanya is nagkakaroon siya ng progressing sa buhay niya. Nagkakaroon na naman, kumbaga iniwan na niya yun. Nagkakaroon na ng progressing sa kanya at meron na siyang pinupukusan na isang bagay na doon siya nag-focus and nag-dedicate to change yung buhay niya ngayon. Sa nakita ko. Someone's crying. This November, bakit? Hindi malalaman ko. Ay, thank you. Positive to, no? Sa this November, when it comes sa pera mo, sa trabaho mo, still naman siya, no? Still siya, pero hindi siya ganun kalaki, pero magiging masaya ka when it comes to your pera sa ngayon. Kumbaga, saktong-sakto lang. Sakto lang, yung merong situation, yung meron sa'yo, pero masaya ka. Hindi ko naman nakikita yung hirap. Kumbaga, dati is kung hirap ka, ngayon, kontento ka, no? Kontento na yung situation mo. Kumbaga, nahandun na yung situation na magiging okay ang lahat. Yung pagod mo, may ibsan na, yung mga pag-worry mo in the past, may ibsan na yun, ganyan. More on happiness ako na nakikita sa'yo. Kung dati is nalilito ka pa, natatakot ka, nagkakaroon ka ng stress, hindi ka makapag-desisyon. Ngayon, now is nagkaroon na ng decision in life, or you need na ibigay mo yung effort and hard work and commit para ma-achieve mo yung goal na to, para ma-achieve mo yung happiness in life. Sa trabaho man yan, sa relationship man yan, o sa sarili mo man yan. Sa nakita ko dito. Kasi more on releasing stress, anxiety, calm. Magkakaroon na ng open up dito sa situation mo, no? Siguro may tao na mag-open up or kasi makakawala ka na daw sa dating hirap ng buhay sa pinagdadaanan mo. Makakawala ka na daw doon. Kumbaga magiging tahimik at kalmado ang lahat. Di ba simula pa lang dito? Di ba? Nakita ko na. There's a recovery. May recovery na ako nakikita sa iyo. Kung ito is sa relationship, may recovery na. No? Kung ito is sa trabaho, may recovery na. Ganyan. Ay. Okay. This November is magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo at and development nga, no? What is coming, magkakaroon ng healing, valuing, and you keep fighting talaga this time, this November. Kasi it's more on revert, no? Sa nakita ko dito. Nandito na rin yung changes talaga. Lalo when it comes to relationship. Kasi more on healing itong nakikita ko dito. Pwede ko bang malaman yung ano nito?
Magkakaroon na daw ng pagkakasundo-sundo, no? Oo. Oo. Hindi na yung sitwasyon na magkakaroon na ng kaayusan, ng commitment, no? Pagkakasundo sa mga bagay-bagay. Sa iyong relasyon, sa mga kasama sa trabaho, kung ito is at new work, ganun din, no? Kasi may commitment din ako nakita dito na pagbabago sa sarili mo, sa work mo din. Kung magbabago ka ng bagong work, it's okay daw. No? There's a new horizon ako nakikita dito sa'yo. Meron daw ako dito nakikita na kasi ano to more on commitment. Magiging okay na yung mga commitment mo eh. Communication. Communication is very good. Communication and commitment to your relationship, family mo yan, work mo yan, or saan parte ng buhay mo yan, magiging okay na daw ang lahat. There's a healing. Akong nakikita dito. Ibig sabihin, meron, sa iba sa inyo, may inabandonuhan, ano? There's an abandonment ako nakita sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung may hiniwalayan, inabandonahan ka, or siya, something ganun. At may nakita rin ako na, siguro in the past, may nawalang buhay, no? May namatay ba? Ano malapit sa puso? Sa nakita ko ngayon. Pero tapos na yun eh. Nakita ko na yung the past. Andito na yung yung something na may nilet go, no? Ingat din kayo kung dati is masakit yung likod nyo, siguro ngayon it's magiging okay na ata yung iba sa inyo, no? Kung hindi pa nag-heal, may nag-heal yung sakit ng likod nyo. Nakakita ko naman na may healing ako nakikita na magaganap. Magkakaroon na ng development doon. Tingnan natin bakit meron kang 9 of Swords this November. Ano mangyayari dyan? Anong ano ka? Hala. Itong ano mo? Card mo. This November, yes, andito kayo sa no? Yung iba is, may problema sa pera eh. May problema sa pera, may problema sa relasyon, may mga finifix, actually. May mga inaayos na isang bagay, no? May masakit ng ulo, paa. Ang dami mga sakit, ano ba to? May mga dapat kayong i-hard work sa ngayon. You need to bringing balance, ang nakikita ko dito. Kasi, iba dito may baka iniisip pa kayo na isang bagay sa buhay nyo, no? Na hindi nyo na-control na nangyari. Sa iba dito is conflict, sa iba dito in a relationship, no? Na parang tumigil yung mundo mo, na parang tumigil yung isang situation dito sa nakita ko. Pero we have the Ace of Swords kasi, ibig sabihin, and the Eight of Pentacles, and the Hermit, and the Temperance, ibig sabihin, itong sitwasyon na to is magtatapos. Pero, ibibigay mo daw yung hard work and effort mo. Sabi nga dito, if you are sincere and starting a new beginning sa buhay mo, magiging okay daw ang lahat. You are taking to the higher part. Kailangan talaga dito is a balancing, no? Enlightenment. Kumbaga, magkakaroon din daw ng recovery sa mga difficult na situation mo sa buhay mo. Kung sa money yan, yes, there's a recovery. Kung nag-aalala ka when it comes to your money, to your work, to your relationship, meron daw na fixation or magkakaroon ng pagsasaayos dito. Kailangan ibigay yung effort and hard work. Tsaka kailangan talaga ito ng pagpapasya. No? Kailangan, kung hindi ka, magsalita ka. Kasi you are the 9 lang eh. Ibig sabihin, kailangan mong, huwag kang lang isip ng isip. Kailangan mo mag-move, kailangan mo magsalita, kailangan mo mag-start ng beginning. This is start a beginning of your new journey. Kung ano yung mga ideas na naiisip nyo, i-pursue nyo daw iyon. Either this is your project, pagiging totoo sa sarili, at saka kailangan din daw sa'yo this time ng mental clarity. No? Focus, mental clarity, concentrate
ka sa isang bagay para ma-achieve mo itong sitwasyon na to. Para hindi ka lang isip ng isip. Diba? Ayusin ang lahat. No, kailangan dapat ayusin ang lahat. Huwag ka mag-jungling. Kailangan dito is more on balancing para magkaroon ka ng stability dito sa situation mo. Kailangan mong hard work and determination. And sinasabi rin dito na teka lang, may nakita kasi ako eh. Oh my God, nablanko ako. Nablanko talaga ako. Okay. Yung iba ba sa inyo is is either pangalawa sa una o pangalawa sa huli, no? Nablanko si atin bigla. Bakit ganun? Parang kayo, no? Meron kayong sitwasyon na back and forth, no? May nagpapagawa ba ng sasakyan? Parang some sasakyan, relationship, trabaho. Parang hindi ko alam kung parang may nagkukumpuni. Ako nakikita. Parang may something fixing. Ganyan. Makakaramdam din daw ng iba dito ng katamaran. Hindi ko alam kung katamaran o parang biglang nag-stop eh. Parang ganun. May mga bagay kasi na uncontrol. Ganyan. Kakaroon ng distraction sa iba. Ano? Masakit yung ulo ko ah. Okay na to? Okay, thank you. Very good. Meron tao dito na very care, no? Sa iba sa inyo. May tao na very care. May tao dito na sumuko na sa laban. Sumuko na to sa tao na to. May taong sumuko na sa laban. Andito na yung tao na they starting a new beginning. Nagkaroon na siya ng pagbabago sa buhay niya. Andun na yung nagkaroon na siya ng positive destination and clear path, kumbaga. Nagkaroon ng resetting. Kung dati is mind game siya ng ibang tao, o naloloko siya ng ibang tao, o nalilinlang siya ng ibang tao, ngayon hindi na. No, itong taon na to. Nakita ko sa kanya is more on hindi na siya magpapalinlang dito, this time. Oo, tama, diba? We have the 10 of Cups. So. Diba? Magkakaroon na kayo ng, diba? Positive destination talaga. Diba dito, there's an instant opportunity na darating sa buhay nyo, no? Meron. Maaring ito is related sa work. Sa nakita ko dito. Makakaranas daw kayo, may mga wish come true or manifestation ka talaga na marireceive. Satisfaction, a new life happiness, resetting ng buhay mo. Iba dito is parang there's an attraction ako na nakikita sa iyo na maaaring may makakausap ka na ibang tao, no? Sa nakita ko dito. Siguro may mga bago ka makakausap na tao sa iba. Maaaring ito is work-related, ganyan. O may makikipag-usap sa iyo. Na sa work mo siguro. Sa iba. Ganun nakita ko. Magkakaroon daw ng fresh start sa inyo, no? Kumaga, you will trust na now yung sarili mo more ngayon at magkakaroon ka na rin ng trust sa ibang tao. Lalo na sa mga kinakausap mo sa ngayon. You will receive a mail text, opportunity, more on happiness. Meron ng kasaganaan na mangyayari sa buhay mo. Ngayon. Anak, ba't nasa ulo ka? Dito ka sa baba. Magkakaroon na ng destination. Kumbaga, granted siya, no? Sa nakita ko dito. Pero yung hindi pa totally nare-receive nila itong sitwasyon na to, this is the time ha, na need to plan ha, need to plan. At may kailangang baguhin. Bigyan ng hard work. Okay? Maybe this is for your new love, new job, career, love, no? Yan.
Arigatou gozaimashita. God bless.